Low sound. Ewan ko anong epekto ko sa inyo, bakit pag pumupunta ako sa harap, parang wow, di ba? Okay, so good afternoon po sa ating lahat. Okay, welcome po sa ating World Changers gig. Okay, mapa-physical ka man or sa Zoom or Zoom ba? Facebook Live. Okay, we are pleased to have you po sa ating service ngayon. Okay, so last week po, anyway, thank you pala Jandel, Coach Jandel sa pag-introduce. Ang gwapo. Okay, so, yun, last week po, series break po natin, and Coach Jury Calderon preached about matakot at sumunod. Okay, she emphasized na kailangan nating matakot sa Diyos at sumunod sa salita ng Diyos. Tama? So now, sino pong excited sa ating bagong series? Yan, so sino pong excited? Pakikaway-kaway po yung kamay. Okay, and now, allow me to introduce our new series for the remaining weeks of November entitled, It Really Hurts, but It's Worth the Pain. Ayan, o diba? It really hurts, okay, but it's worth the pain. O diba, yung una nyong naisip si Mimia, tapos yung trending na dance niya. Tama? Okay, sige nga, tignan nga natin dyan. Parang tiga. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo hanggang gano'n na lang. Tama na? Masyado na po tayong sumisikat. Okay. So pwede po bang ulitin natin yung series natin? Okay? 1, 2, 3, go! It really hurts, but it's worth the pain. Okay. So, yan, sa ating mga online viewers po, comment below naman po dyan any emoticon na nagpo-pertain sa hurt or pain. Di ba? Pwedeng, alam mo yun, yung parang crying emoticon or yung broken-hearted, ganyan. Okay? So ang goal po natin for our series, okay, is number 1, to determine the idea of pain, okay, and the reasons why such is experienced. Pangalawa po is to make ways and steps in dealing with pain. Pangatlo is to establish strong applications in turning our hurts and pains into essence. Okay, so our first question for today is, what is pain? Ano nga po ba ang pain? Yan, so according po to the International Association for Study of Pain, sabi niya dito, it is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. Okay, so in short, okay, pain po is unpleasant. Ang pain po is masakit. Okay, pangalawa is pain is experienced both emotionally, okay, for example po is fear, anger, anxiety, depression, and physically aches and numbness. Okay? And pangatlo po is pain can be derived from actual tissue damage. Okay, so mayroon po daw damage kaya masakit, kaya may pain. Okay, so alam po na natin kung ano ang pain. At kapag sinabi po nating pain, lahat makaka-relate. Diba? Lahat po makaka-relate. Para itong common denominator ng tao. Kasi kung tatanungin mo ang bawat isa ngayon, yes, nakaramdam ka at nakakaramdam ka ng sakit, ng pain. Kapag usapang pain, di ba, meron po tayong masasabi. Tama? Di ba, kapag pain ganyan, di ba, ang sakit nung iniwan niya ako, di ba, nung pinaasa niya ako, di ba, ang sakit sa heart, ang sakit, di ba? Meron po tayong kwento. And maraming makaka-relate po, mas lalo sa panahon natin ngayong may pandemic. Bakit? Kasi naslash po sa trabaho, 'di ba? Nasaktan kasi nawalan ng mahal sa buhay dahil sa virus, okay? And nasaktan kasi walang maihain sa hapagkainan para sa pamilya. Okay, nasaktan kasi hindi nabigyan ng ayuda. 'Di ba? Alam mo 'yun, parang diba, nakikipag-away ka pa, yung ayuda, mga ganyan. Okay, so nasaktan kasi parang nawalan ng pangarap dahil sa nangyayari sa ating paligid. 'Di ba? Sabihin mo, it really hurts. It really hurts. At hindi din po natin ma-deny na mostly sumisikat na mga kanta ngayon ay patungkol sa naiwan, tama? Sa nawalan,
and all sorts of pain na nakakapag-stimulate sa emotional being natin. Kamakailan lang po ay nag-trending po ang song ni Moira. 'Di ba? Entitled Paubaya. Ayan. Yung mga linyahang o, 'di ba? Yung Sinabi nung una pa lang, ako ang kailangan, pero di ang mahal. o, 'di ba? Tapos dagdagan mo pa ng ganito. Di ko nakita na ayaw mo na, ako ang kasama, pero hanap mo siya. Tapos ito pa. Di mo inamin na merong iba, ako ang kayakap, pero isip mo siya. Tapos last na. Ba't di ko naisip na merong hanggan, ako yung nauna, pero siya ang wakas. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Okay, so actually po, I personally listened to that song and nasabi ko po, bakit parang ang sakit? It really hurts. Di ba kahit wala naman po akong pinaubaya, di ba? Parang ang sakit-sakit. Di ba? Doon pa lang kita natin na madaling maapektuhan ang tao. Okay po, kahit sa salita na lang na naririnig natin, okay, sa daily basis. So what we are going to talk about po this first week of our series is entitled, Pain is Gain. Ayan. Pain is gain. So mapag-uusapan natin ang isang imahe ng pagdanas ng pain, okay, makikita natin bakit niya iyon pinagdaanan at ano nga ba, 'di ba, ang nakuha niya o napala niya sa pain. But before that, come on, pwede po ba tayong pumikit? Okay, and let's pray. Lord Jesus, thank you for all the things that you've done for us. Salamat dahil kami minahal at niligtas mo. At this moment, we acknowledge, we appreciate, and we allow your Holy Spirit to move wherever we are, Lord. Physical man po kami, or we are on our screens, Lord. Let your voice alone be heard, and let your presence be felt by every living individual today. We believe that your word will not return to you void. Change us, Lord, and mold us. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Ayan, so our text is found po in Matthew 26 verse 46 to 47. Ang version po natin ay NIV. So sabi niya po dyan, from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. Verse 46, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Ili, Ili, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Verse, ano po pala yan? Sorry. Verse 45 to 46. Yan, i-correct na po natin agad para hindi na po mag-full grown na mali. Okay? Tama? Okay, so a short background po. This is one of the 7 last words po ni Jesus bago po siya mamatay sa cross. Okay, sa statement niyang pong ito, mapapansin natin na as he expressed these words, he felt abandoned. Di ba na parang naiwan siya, na tinalikuran siya. Okay, at ito rin po ay ang opening salvo ng Psalms 22. Diba? Kung titignan po natin dyan, it is a sulat po yan ni David, okay? And it is a messianic prophecy. Okay? Kapag sinabi nating messianic prophecy, ito po yung prophecy for the coming of Messiah. Tama? Okay? And sabi niya po dito, this chapter recalls the cry of Israel, okay, and of all innocent persons who suffer.
So makikita natin dito na kahit inosente at walang kasalanan ay pwede palang mag-suffer ng pain. Okay? Also, it makes a striking prophecy of the crucifixion of the Messiah kahit hindi pa alam ang crucifixion dati. So, puntahan po natin ang Psalms 22 verse 16 to 18. Sabi niya po dyan, dogs surround me. Okay, a pack of villains encircle me. They pierced my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. Kung papansinin po natin yan po yung sa Passion of Christ, tama? Nung time na pinagtatawanan si Jesus and saying all sorts of, mga pangit na salita. Kung Diyos ka talaga, iligtas mo yung sarili mo, mga ganon. Okay? And by means of this verse po, diba, we're gonna see why an innocent man suffers and how we can relate his experience through our experience as well. So our question is, why do I experience pain? Diba? Tingnan mo nga sa katabi, sabi mo nga sa katabi mo, why do I experience pain? Diba? Talagang, diba? Dinamdam mo talaga, why do I? At sa mga online viewers po natin, diba? Comment below mo naman dyan, why do I experience pain? Okay, so ang unang point po natin is pain is a part of being human. Pain is a part of being human. Kaya ka nasasaktan ay dahil tao ka. 'Di ba? Tapos, wag mong tingnan katabi mo. Okay, 'di ba? Kaya ka nasasaktan ay dahil tao ka. Do you agree? 'Di ba? Kaya ka nasasaktan ay dahil may pakiramdam ka. Okay? Hindi po tayo robot na programmed being, 'di ba, na pain-free. 'Di ba? Ang mga robot po ba kapag sinaktan mo na parang ay, ang sakit. Hindi po. Hindi niya po 'yun sasabihin ganon. 'Di ba? Nasira na siya pero wala siyang sasabihin na ang sakit naman nung ginawa mo. Wala po siyang sasabihin ganon. Okay? Yun nga, hindi ka robot na programmed being, okay, na pain-free at umaayon lang sa command na installed dito. Okay, so una pa lang na pangyayari sa buhay ni Jesus, tignan natin, okay, ay parang ang sakit na. Bakit? 'Di ba? Isa siyang hari pero pinanganak siya sa sabsaban. Okay? Tignan po natin Luke 2 verse 7, sabi niya diyan, and she gave birth to her firstborn, 'di ba si Mary, a son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger because there was no guest room available for them. 'Di ba? Alam mo, hari ka, Jesus ka, tapos ipapanganak ka lang sa sabsaban. Wala man lang room or hotel na pwedeng, dito ako manganganak kasi alam mo 'yun, delikado pag manganganak ka sa labas lang, 'di ba? Ilalabas mo lang mga ganon, 'di ba? Delikado po yung ganon. Okay? And ikaw, 'di ba? Alam mo na hari ka, for example, ikaw alam mo na hari ka at ipapanganak ka lang sa sabsaban. Ano kaya mararamdaman mo? 'Di ba? Alam mo na hari ka pero pinanganak ka lang sa sabsaban. Ano kaya mararamdaman mo? And as humans, sinasabi natin minsan, bakit parang hindi ko nakukuha yung mga bagay na dapat deserve ko? Tama? At kapag hindi natin yun nakuha, nasasaktan tayo. Pero, gusto ko pong sabihin sa inyo, think of Jesus. Kung sino yung pinaka-deserving, 'di ba? He undergoes such thing kasi alam niya na may mission siya to do. 'Di ba? Sige, okay, pagdaraanan ko to kasi alam ko, 'di ba, na meron tong purpose. Meron akong mission na dapat gawin. Okay lang na pagdaanan ko to. Okay? So si Jesus po 100% God and 100% human, 'di ba, sa mga nagte-training po dito sa ating mga SOD, 'di ba? Anong term na natin kapag sinabi nating 100% man and 100% God? Nandiyan pala, sorry. Diba? Hypostatic union. Okay, ay hindi po siya na-exempt na nakaramdam ng pain. Diba? 100% God and 100% man, hindi po siya exempted na nakaramdam ng pain. Okay, so naramdaman niyang maiwan,
Naramdaman po niyang ma-reject, i-betray, i-deny, at lahat ng pwedeng maramdaman mo, naramdaman din niya. Diba? Kaya minsan pag nagpa-pray tayo, Jesus, di mo naman alam yung nararamdaman ko ngayon eh. Diba? Parang ang galing-galing natin nagsasabi na, ano ba yan? Diba? Parang wala ka namang ginagawa, Jesus. Pero gusto kong sabihin sa'yo, lahat po ng naramdaman mo, naramdaman din niya. At alam po niya. Okay? And ang tanong po, bakit po nagkatawang tao si Jesus, Diyos siya? Siguro natatanong nyo din po yun, di ba? Bakit siya nagkatawang tao, Diyos siya? Dahil tao po ang nagkasala, kaya tao din po ang dapat magbayad. Okay, so Jesus, listen to this, Jesus is the key to satisfy the redemption of humanity. Siya ang pambayad sa kasalanan nating mga tao. At dadaanan po niya ang crucifixion. And short lang po sa crucifixion, actually po, Roman tradition po ito, okay, and Roman tradition ito, at kapag crucifixion, sinasabi natin, di ba, parang, madali lang siguro mamatay sa krus, ipako sa krus, di ba? Di ba, gaganon ka lang, ganyan, tapos ganon, ganyan. Hindi po, ang hirap po mamatay po sa krus. Bakit? Kasi po, mauubos po, di ba, yung dugo mo and all the liquids in your body. Okay? And meron yung time na nabasa ko sa isang article na, yung time daw na nangyari kay Jesus, alam mo yun, yung parang hihinga daw siya, pero yung hangin, hindi na po niya ma-exhale. Alam mo yun? Na-try mo na ba yun? Yung huminga ka, di ba? Nag-inhale ka pero hindi mo na na-exhale. Di ba? Ang hirap. Okay? And sabi niya nga po dito, ang pagpako sa krus ay deserve lang ng mga pinakamakasalanang tao. Hindi po madali mapako sa cross. Actually, it is the most painful way of punishment. So bakit most painful? Kasi nga hanggang sa maubos dugo at mamatay ka na. Oh, grabe. Diba, mamatay na tayo. Tayo nga, 'di ba? Ito example, 'di ba? Tayo nga, 'di ba? Parang natusok lang po yung daliri mo, tapos 'di ba? For example, nagpumipitas ka daw kunwari ng rose, ganyan, tapos rose, 'di ba? Tapos di ba? Pan natusok ka, tapos kailangan ko magpa-hospital, ang sakit-sakit, di ba? Alam mo yun, parang ang OA natin minsan, di ba? Napakasimple lang na sakit, pero ang OA natin mag-react. Pero kung tignan natin, di ba? Ikaw, paano kaya pag na-try mo mapako sa cross? Paano kaya pag na-try natin mapako sa cross? Masabi na, ay, dahan-dahan lang po ha, di ba? Kasi alam ko masakit yan, di ba? Hindi po. Okay, grabe po yung pinagdaanan ni Jesus. So, be reminded po that you are still human. Diba? Be reminded that you are still human. Do not be hard and harsh to yourself. I-filter din naman po natin, 'di ba? Kapag natusok ka lang naman ng karayom or what, 'di ba? Alam mo 'yun, wag mo na masyadong OA. 'Di ba? Pero yung mga matitindi talagang pinagdaraanan mo, 'di ba? Alam mo 'yun, dumadaan ka talaga diyan kasi nga tao ka. And do not be harsh to yourself. Do not be hard on yourself. Na bakit kasi nararamdaman ko 'to? Dapat di mo 'to nararamdaman. Mga ganyan. Ang harsh po natin at ang hard po natin sa sarili natin. Okay, si Jesus nga dumaan din sa pain. Tayo pa kaya? Okay, so being human considers you to be a candidate to feel pain. Wala pong taong hindi nasaktan o nasasaktan. So we are not just a spiritual being, but an emotional being too, and has flesh. Okay, so kaya yung iba na nagtatanong, bakit ko to nararanasan? Bakit may pain? Bakit nasasaktan ako? Normal yan dahil tao ka. Normal yan dahil tao ka. So, yun po ang una nating point. Pangalawa po natin is pain is felt because you are in this world. Nararamdaman mo ang sakit. Bakit? Kasi nga, andito ka sa mundong ito. The fact that you are still in this world, you are alive and kicking. Kung wala ka na dito sa mundo, edi, alam mo yun, wala ka na rin mararamdamang pain kasi you're dead. Diba? Ang isang taong patay ba, nasasaktan pa? Hindi na. Diba? Pero yun nga, dahil nga buhay ka pa at nandito ka pa sa mundo, congratulations, masasaktan tayo.
Okay? Ang mundo po ay punong-puno ng mga factors na pwedeng makasakit sa atin. Paglabas pa lang po natin sa, for example, after this gig, after this service, paglabas mo pa lang dyan, ay okay, makakaramdam ka na ng sakit. Bakit? Kasi yung sa mga makakasalamuha mong tao, hindi mo alam, gagawin ka ng mali. Okay ba? And paglabas pa lang po natin sa ating mga tahanan, okay, at makasalamuha ang iba, nagmimistulan tayong mga pray, 'di ba? Pray po tayo, 'di ba? Na candidate po for pain, okay, at ang labas po ay filled of predators. 'Di ba? All kinds po of mga mananakit, 'di ba? Mga nananakit. Okay, so or even kahit sa tahanan po tayo ay may tinatawag din po tayong domestic violence. Okay, so kapag sinabi po natin domestic violence, sabi niya dito, it is not physical violence alone. Hindi lang daw po siya physical. Domestic violence is any behavior, okay, any behavior, the purpose of which is to gain power and to control over a spouse, partner, girl, or boyfriend, or intimate family member. Tama ba? Ayun. Okay, so based po yan sa Arizona Coalition to End Sexual and Domestic Violence. And according din po sa Asian News 2017, okay, 11,558 Filipino women between the ages of 15 and 49 suffered various forms of physical and sexual violence, according to a report by the Government of Manila drawn up with the contribution of the National Police and the Department of Statistics. Okay, may mga statistics tayo. And according to the preliminary findings of the 2017 National Demographic and Health Survey released by the Philippine Statistics Authority, 1 in 4 or 26% of ever married women aged 15 to 49 have experienced physical, sexual, or emotional violence by their husband or partner. Okay, so kapag sinabi po nating ever married po, sabi niya po, ever married refers to people who have been married at least once in their lives, okay, although their current marital status may not be married. Alam mo yun, parang kung sino-sino lang, ang dami-daming, alam mo, parang siguro nag-divorce, tapos yung sumunod na asawa, hindi alam kung asawa or hindi sila nagpakasal. Okay, and another is 20% of ever married women have experienced emotional violence, 14% have experienced physical violence, while 5% have experienced sexual violence by their husband or partner. That is an article from Philippine Daily Inquirer written by Mariel Medina, 2018. Okay, so, and kamakailan lang po sa balita ay tumaas din po ang violence against women, okay po, dala po ng pandemya. Alam ko, napanood niyo po yun sa isang news, okay, na binalita po yun na tumataas po, okay ba, ang violence against women. Okay, may mga violence tayong nararanasan which cause us to feel pain. Okay, in words man or in action. So sasabihin hindi mo kaya, 'di ba? Wala kang patutunguhan, 'di ba? Lahat ng masasakit na salita, 'di ba? Verbal violence ika nga. So grabe ang mundo, tama? Pinakita po natin yung mga statistics, 'di ba? Alam mo, na-realize ko po na wala talaga po, alam mo 'yun, parang safe place dito sa mundong ito. Wala po talagang safe place sa mundong ito. Grabe ang mundo, getting worse, pero ang dami pa rin naghahangad nito. So in conclusion po, the only place na pwede tayong di masaktan, okay, ay sa presence ng Diyos. Because in His presence, there is fullness of joy. Amen? Makita mo lang yung statistics, ang daming sinasaktan, ang daming nasasaktan. Pero gusto ko pong sabihin sa'yo, 'di ba, na ang presence po ni Lord, sa presence po ni Lord, hindi po tayo masasaktan. There is joy. And basahin po natin John 16 verse 33. Sabi niya dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Okay, so saan damakmak man ang pain na nararanasan mo dahil andito ka sa mundo, okay, hanggat nandito tayo sa mundo, susceptible po tayo sa pain. Hanggat nandito ka po sa mundo, gusto ko pong sabihin sa'yo, you are subject for pain. Okay? But bear this in mind that Jesus overcame it all. Jesus overcame it
all. Okay? So palakpak naman para kay Jesus. Thank you, Jesus. Okay? So yun po yung number 2 po natin. Diba? Ang unang point po natin is pain. Okay? Pain is a part of being a human. Pangalawa is pain is felt because you are in this world. And pangatlo po is pain has a greater cause. Pain has a greater cause. Okay? Alam natin yung concert for a cause. Tama? Diba ba? Parang, alam mo yun, parang may gagawin kang isang bagay tapos for a cause, mga ganyan. Diba? And sabi niya po dito, yung concert for a cause, which is hindi lang magko-concert, okay, pero yung makakalap na proceeds ay mapupunta at gagamitin for a significant cause. Diba? Nag-concert sila, tapos ibibigay po ang proceeds sa isang foundation. 'Di ba? I remember po nag-concert din po ang ating simbahan dati. Actually, ang title po niya is In Love Ako, Boom, mga ganyan. 'Di ba? At ang naging proceeds po ng ating concert na 'yon ay sa mga instruments. Okay? May cost po yung ginawa po nila. Okay? And when we feel pain, baka pag nakakaramdam daw po tayo ng sakit, na ma-magnify po yung feeling kaysa doon sa cause. Tama? Parang you are living in the present. Di ba na parang, ang sakit-sakit naman nitong pinagdaraanan ko. Parang hindi na ako dito, hindi na ako makakaalis dito. Di ba? Mamamatay na ata. Sorry po sa words. Di ba? So, we live for the pain instead of looking for its greater cause. Now, bakit mo ba pinagdaraanan yan? Bakit po ba natin napagdaraanan ang sakit? Bakit? Kasi po may greater cause ang pain. Kaya ang daming kinikitil ang buhay kasi akala nila the end na, pero kung makikita lang natin na may greater cause pala, 'di ba? Ang nararanasan nating pain. Okay? And according to po, yan may stats po ulit tayo dyan. According po sa World Health Organization, from 2000 to 2016, the suicide rate among Filipino males rose from 4.5 to 5.2. During the same period, the suicide rate among Filipino females increased from 1.8 to 2.3%. Okay, so wala pa daw pong data from 2017, okay, up until 2020, pero kung titignan po natin, 'di ba, from 2000 to 2016 nag-i-increase po siya. Okay, so parang ang nangyayari diyan is nagiging direct po na okay, from 2017 to 2020, 'di ba, expect mo na tumataas pa rin 'yan. And kung titignan po ulit natin, Filipino males po, 'di ba, ang taas po, okay, ng suicide rate nila. Yung mga lalaki diyan, 'di ba? Kaya minsan open din mga 'di ba? Hindi po pagiging bakla, okay, or pagiging mahina ang mag-open. Okay? So, sabi niya po dito, gusto ko pong sabihin sa iyo, 'di ba? May pupuntahan yung pain mo. May pupuntahan yung pain mo. Baka kasi akala mo walang pupuntahan 'yan. Kaya kinikitil mo na lang yung buhay mo. Kaya nag-stop ka na lang. Kaya wala na lang, ka na lang ginagawa, okay, dito na lang ako. Kasi wala naman tong pupuntahan eh. Pero gusto kong pong sabihin sa'yo, 'di ba, na may pupuntahan yung pain mo. Okay, so have you ever asked yourself, 'di ba, despite of the pain na mararanasan o nararanasan ni Jesus, He didn't hold back. Diba? Hindi po nag-hold back si Jesus. Ay, hindi ko na lang ata to gagawin. Diba? Lord, nakita ko kung ano yung pagdaraanan ko. Lord, ang sakit-sakit. Lord, ang sakit-sakit ngayon kasi pinako na ako sa krus. Lord, pwede bang, alam mo yung matanggal na to lahat? Di ba? Pagpapatayin ko na lang sila. Tawag na lang ako ng mga angels. Di ba? Tapos, napapapatay ko na lang lahat sila. Hindi po. Hindi po nag-hold back si Jesus. Bakit tinuloy niya pa rin? Bakit kaya tinuloy niya pa rin? Okay? Because He knows that even the pain surfaces, kahit nararamdaman na niya, okay, there is a deep, great cause as He suffers.
Amen? 'Di ba? Meron daw palang cause. Alam ko ito yun eh. Pinagdaraanan ko to kasi alam ko meron tong cause. Okay? And if we're going to look back, alam ni Jesus what is His purpose and why He is in this world. To suffer the pain of crucifixion, to save humanity, and do God's will. Yun po yung ginawa ni Jesus. Yun po yung existence ni Jesus. Bakit po siya nagkatawang tao? Bakit po siya na-place dito sa mundong ito? Kasi may purpose, may cause po. Okay? And sabi niya po dito, Matthew 26 verse 56, okay? Sabi niya dito, but this has all taken place that the writings of the prophet might be fulfilled. Then all the disciples deserted Him. Ang sakit po ng pinagdaanan ni Jesus. Bakit? 'Di ba? Iniwan po siya ng kanyang mga disciples. Wala pong naiwan. Nasaktan, sobrang sakit. Okay? And another po, okay, is when He prayed to the Garden of Gethsemane, Matthew 26 verse 39, sabi niya po dito, going a little farther, He fell with His face, He fell with His face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup may be taken from me, yet not as I will, but as you will. Okay po? So alam niya kung anong pagdaraanan niya at sobrang sakit nito. Alam niya, okay, na masasaktan siya. Pero ang sabi ni Jesus, siguro ganito yung nasa isip ni Jesus. English pa yung sasabihin talaga ni Jesus. No? So, sabi niya, the greatest pain a man could ever experience is his withdrawal to do the greatest cause of his existence. Paano na lang pag di ginawa ni Jesus yun? Paano na lang pag hindi siya namatay sa cross? Paano na lang tayo? Siguro wala tayo dito. Tama? Okay? So masakit tong pagdaraanan or pinagdaraanan ko, pero mas masakit kung hindi ko magagawa, 'di ba, ang isang bagay na to. Lalo na kapag ginagawa ay ang will ng Diyos, ang plano ng Diyos. Okay? Alam mo po, gusto ko pong sabihin sa'yo, maybe may pinagdaraanan ka ngayon. Ang dami mo pong pinagdaraanan. 'Di ba? Gusto kong sabihin sa'yo na, ano kaya yung cause niyan? What is the cause, di ba? Alam mo yun, di ba sabi nga natin, pain has a greater cause. Ano ba yung cause ng iniiyak mo gabi-gabi? Di ba? Ano ba yung mapupuntahan, di ba, ng paghikbi mo? Ano ba yung mapupuntahan, okay ba, ng mga luha mo? Ano ba yung mapupuntahan, 'di ba? Ng sakit na nararanasan mo, 'di ba? Gusto ko pong sabihin sa iyo, pinagdaanan po ni Jesus ang greatest pain para sa iyo. Dumaan si Jesus sa excruciating pain, 'di ba? Na hindi mo ma-describe na pain para sa iyo. Para sa atin. Gusto ko pong sabihin ulit sa iyo, okay, na you are His greatest, okay, gain in His greatest pain. You are His greatest gain in His greatest pain. Alam mo, nung pinapako si Christ, diba, parang, hindi gagawin ko to kasi alam ko para kay Coach MJ ito. Nung pinapako si Christ, diba, alam mo yun, sabi niya, gagawin ko to kasi alam ko para kay Jonathan to. 'Di ba? Gagawin ko to kasi para kay Just Joel ito. Gagawin ko to kasi para sa humanity ito. Sila yung greatest gain ko sa pain na nararanasan ko. Wow! Thank you, Jesus.
Okay? And now po, I'm gonna repeat the points. Di ba? Ang unang point po natin is pain is a part of being human. Pangalawa po is pain is felt because you are in this world. Pangatlo po is pain has a greater cause. Okay? And you are His greatest gain and His greatest pain. So I have here my conclusion po. So pain, sabi niya po dyan, sabi ni Charles Kingsley, sabi niya, pain is no evil unless it conquers us. Kulang yan. Diba? Pain is no evil unless it conquers us. Naintindihan po ba natin yung quotation? Diba? Na hindi daw po magiging masama ang pain, diba? Unless kapag tinalo ka niyan. So kung titignan po natin, diba? Kung siguro inenegate po natin yan, diba? Pain is evil. Okay, sige. Yan na. Diba? Pain is no evil unless it conquers us. Alam ba, walang magagawa ang pain sa'yo kapag hindi mo hinayaan na i-conquer ka nito. Siguro, di mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko eh. Diba? Mga ganyan tayo. Pero gusto ko pong sabihin sa'yo ngayon, as a message of hope, diba? Na sana, huwag kang papatalo sa pain na pinagdaraanan mo ngayon. Okay? God is greater than your pain. You are greater than your pain. Huwag mo namang smulin yung sarili mo. Huwag mong sabihin na hindi ko na kaya to. Wala na, hindi ko na kaya. Matatalo na ako nito. Pwede bang huwag mong smulin yung sarili mo ngayon? Sabihin mo, I am greater than this pain. I am greater than this pain. Do not let pain overcome you. Conquer pain by knowing that it has a great cause. Na kapag Lord, nararamdaman ko ang sakit, pero Lord, alam ko, mayroong cause ito, mayroong pupuntahan ito. Ang sakit. Be convinced that no pain, no gain. Pain is not loss, but it is gain. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Pwede po bang panoorin natin tong video na to? Dear God, I've been trying awful hard to make you proud of me, but it seems the harder that I try, oh, the harder it becomes, and I feel like giving up most of the time. Dear God, I've been chasing their approval and it's killing me. And I know the more I try to prove, oh, the less I have to show. And I'm stuck inside my head most of the time. But if I pray a little harder, if I follow all the rules, I wonder, could I ever be in love? 'Cause I try and try just to fall back down again, and I ask myself, why do I try to chase the wind? I should lean into the mystery. Maybe hope is found in the melody. So I
And dear child, I hope you know how much I love you, and I'm proud of you. And please believe the thoughts I have for you will never change or fade away. And when you felt like giving up, I never did. 'Cause I'm not scared of imperfections or the questions in your head. Just know that you have always been in love. 'Cause you tried and tried, and I saw you wrestle with every how, every why. I was right there listening. So just fall into the mystery, and I'll meet you here in the melody. Try just to try again. Oh child, would you try again? My child, you can love again. What a great song, Lord. Maybe you've done things for the Lord para maging proud siya sa'yo, but ended up constantly asking yourself, proud ba talaga si Lord sa akin? And this hurts you. Because the harder you try, the harder it becomes. Lord, gusto kong maging proud ka sa akin. Ginagawa ko naman lahat. Pero ang hirap pa din. At parang gusto mo nang sumuko. And maybe you look for the approval of men, but it seems like most people do not believe in your potential. They drag you down and say all kinds of degrading statements on you, and these hurt you. Di ba wala kang kwenta? Di ba wala kang patutunguhan? Lahat na. You tried everything and it cost you pain. I don't know what your pain is. And maybe that pain caused you to think of killing yourself. Yung mga pangarap mo, dahil sa pain na yan, dahil sa kagagawan ng iba, namatay na. Bumaba yung tingin mo sa sarili mo. Pero ngayon, sa dami ng pain, okay, na binibigay ng mundo sa atin, sa dami ng pain na nararanasan mo, be encouraged. Be encouraged. You are loved. Kahit na marami kang imperfections, and God wants to tell you that God is proud of you. God's thoughts for you have never changed and faded away. He never gives up on you. You are enough. You are enough. You are enough. Maraming nagsabi sa'yo na wala kang patutunguhan, hindi ka enough, pinagpalit ka, iniwang ka. Pero sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon na you are enough. Kahit imperfect ka, you are enough. Kahit sumusumpong yung sakit mo sa ulo, you are enough for me. And He has loved you. And now, do God a favor. Do God a favor. Kahit nakakaramdam ka o may pinagdaraanan kang pain, pwede bang huwag mong iwan si God? Sana maging redirection ang pain na yan para mas sumunod ka sa Diyos. Mas sumunod tayo sa Diyos. Huwag mong iwan si God. Huwag nating ayawan ang pain. Kasi nung naranasan mong masaktan, di ba natuto ka? Nung naranasan mong maiwan, di ba tumatag ka? Nung sinabihan ka ng masasamang bagay, di ba mas naintindihan mo na Lord, Ikaw lang pala talaga.
Di ba nung nasaktan ka, nabago ka, naayos ka? Sana ganito maging prayer mo. Lord, kung itong pain na ito ang magiging dahilan para maranasan pa kita lalo, Lord, so be it. Lord, so be it. Paramdam mo sa akin kung ang pain na ito ang magbibigay sa amin ng aral na magagamit namin sa hamon ng buhay. Lord, gusto ko pang maranasan ang pain. Kung ang pain na ito ang isa sa dahilan kung bakit kami tatatag, Lord, so be it. Lord, gusto ko pang maramdaman to para sa'yo. Lord, pain! Pain, Lord! Lord, pain! Pain, Lord! Para mas makilala ka namin, para mas maranasan ka namin, para hindi kami maging confident sa sarili namin. Lord, pain! 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 The altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood No of sin. Jesus Christ. So come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Sana iiyak tayo, hindi dahil naninisi tayo sa pinagdaraanan nating pain. Pero iiyak tayo kasi sinasabi natin kay Lord, Lord, ang sakit na, Lord. Lord, ang sakit na po. Ang sakit-sakit na. Pero Lord, pwede bang ikaw na ang bahala? Lord, I'll undergo this pain. Kahit ang sakit-sakit, ikaw na po ang bahala. Lord, ikaw na po ang bahala. Alam ko na darating ang panahon na masasabi mo din, everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Nagiging okay din ang lahat. At iiyak ka na lang kay Lord. Lord, salamat. Kasi naranasan ko to. Lord, salamat, Panginoon. Kasi naranasan ko to. Mas nakita ko, Panginoon, na mas matibay na ako ngayon. Mas nakita ko, Panginoon, na hindi na ako, Lord God, madaling bumagsak ngayon. Salamat dahil naranasan ko ito. Mama, sing. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, right now, can we just pray? Father God, you've seen everything. You know the depths of our heart, whatever our pain, God. And Lord, right now, God, we believe, Lord God, na may patutunguhan po ito
May rason po ito, Panginoon. Please, God. Come on, can we just stand up? Sabihin mo kay Lord, Lord, ikaw na po ang bahala. Alam ko, darating ang panahon, everything will be alright. Magiging okay din ako. Magiging okay din ang lahat. Father God, thank you for this wonderful afternoon. Lord, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Lord, ikaw na po, Lord God, ang bahala sa bawat isa, Lord God, dito. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Come on, malakas na palakpak po para kay God.